Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajan pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Mag-comment lang kayo ng pa-shoutout para may sama ko kayo sa mga susunod na video. Shoutout pala kay Boss Pinoy Commentary at Jake Ligayan, dahil sa inyo sisipagan ko pa gumawa ng mga videos. Mahaba-haba pa ang manuang eto, currently nasa 800 plus, na ang chapter neto 17 pa lang tayo. Ang video natin ngayon ay pinamagatang, ang pagtanggi ng Demon Emperor. Sa loob ng tahimik na pavilion ng Qianlong, nakaupo si Zuo Fan sa harap ni Uncle Gio. Ang hangin ay mabigat. Sa gilid, nakatayo sina Xiao Nui at Long Jia, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Magalang na sinabi ni Uncle Gio, "Xiao Fan, mula ngayon, ikaw na ang Great Elder ng aming Qianlong Pavilion." Napaawang ang bibig ni Long Jia. Bulong niya, "Kapatid na Zuo Fan." Si Xiao Nui naman ay halos hindi huminga. Si Uncle Gio ay tumatawag lang ng kapatid sa taong nirerespeto niya. Ngumiti si Zuo Fan at sumandal, "Hindi ko alam, anong kailangan ni Gioge sa akin?" Napasigaw si Xiao Nui, "Gioge, ang kapal mo." Tumawa lang si Uncle Gio at hinaplos ang balbas, "Xiao Fan, dahil tinawag mo akong Gedge, tatanggapin ito ng matandang ito." Pagkatapos ay sumeryoso siya, "Ikaw ay makakagawa ng level 5 formation array. Sa ganyang kakayahan, bakit ka pa maglilingkod sa pamilyang Luo? Hindi ba mas mainam kung sumali ka sa amin?" Tinitigan siya ni Zuo Fan, "Oh." Ipinagpatuloy ni Uncle Gio ang alok, "Pangako, mas maganda ang trato. Magiging Great Elder ka, kahit ang pinuno ng Qianlong, magiging magalang sayo." Halos mapasigaw si Xiao Nui sa gulat, "Ano? Gagawin siyang Great Elder? Iyan ang pinakamataas na posisyon sa Qianlong. Bata pa siya, wala pang karanasan. Paano natin siya matatanggap?" Si Long Jia ay napailing, hindi ito kapanipaniwala. Habang umiinom ng tsaa, tahimik lang si Zuo Fan. Sa loob ng isip niya, malinaw ang lahat. Iniisip niya, ang resultang ito, inaasahan ko na simula pa nang makipaglaban ako sa pamilya Sun at sa Yuming Valley. Sa talentong makagawa ng level 5 formation, sa imperyong ito, sino ang hindi magnanais na makuha ako? Kahit ang emperador, rerespetuhin ako. Tumingin si Uncle Gio sa kanya, "Xiao Fan, anong sa tingin mo?" Ibinaba ni Zuo Fan ang tasa, "Mayroon akong isang kondisyon." Agad sumagot si Uncle Gio, "Walang problema. Basta kaya ng Qianlong Pavilion, sabihin mo lang." Dahan-daang lumingon si Zuo Fan kay Xiao Nui. Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa labi niya. "Gusto kong siya ang magdala ng tsa ko, magdala ng tubig, maghugas ng paa ko, at magpainit ng kama ko." Namula sa galit si Xiao Nui at sumigaw, "Asa ka pa?" Awat agad ni Uncle Gio, "Xiao Nui, kumalma ka." Tumawa ng malakas si Zuo Fan, "Hahaha, nagbibiro lang ako. Nandito na ang binibini ko at ang tahanan ko, ano pa ang kailangan ko?" Tumayo siya at seryosong nagsalita, "Ang gusto ko lang ay mamuhay ng payapa ang mga kapatid ko sa pamilyang Luo." Tumango si Uncle Gio, "Ang kondisyon ay hindi para sa sarili mo kundi para sa pamilyang Luo. Itataya ko ang pangalan ko," sabi ni Uncle Gio, "Okay, I promise. Habang nasa Qianlong Pavilion ka, mananatiling ligtas ang pamilyang Luo. Sisiguraduhin naming ligtas ang lahat ng henerasyon. Simula ngayon, ikaw na ang Great Elder namin. Sa loob ng 3 araw, dadalhin kita sa headquarters." Tahimik ang lahat. Akala nila tapos na, ngunit biglang itinaas ni Zuo Fan ang kamay, "Teka, hindi ako nangako na magiging Great Elder." Natigilan si Uncle Gio, "Ano? Tinatanggihan mo, Brother Zuo, niloloko mo ba ako?" Malamig ang boses ni Zuo Fan, "Kung inimbitahan mo ako kalahating oras na ang nakalipas, papayag ako agad sa parehong kondisyon." Nagtaka si Uncle Gio, "Ano ang nagpabago ng isip mo?" Dahan-daang lumingon si Zuo Fan kay Xiao Nui. Ang mga mata niya ay matalim. "Miss Long Nui, natatandaan mo pa ba ang sinabi mo kanina?" Tumayo si Zuo Fan. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong pavilion. "Sa susunod na 10 taon, gagawin kong mangibabaw ang pamilyang Luo sa 7 pamilya ng imperyo." Lagok siya ng tsaa, at malakas na ibinagsak ang tasa sa mesa. Tumalikod siya at naglakad palayo, nakangisi. Naiwan si Uncle Gio na tulala.
Tinanong niya si Xiao Nui, ano ba ang sinabi mo sa kanya? Sumingit si Long Jia, Uncle Gio, sasabihin ko ang lahat. Bumantong hininga si Uncle Gio, sinabihan na kita noon. Huwag na huwag mong mamaliitin, sasaktan, o sisirain ang dangal ng iba. Ininsulto mo ang pamilyang Luo. Kaya pala siya tumanggi at galit sa'yo. Sagot ni Long Jia, pero yung huling sinabi niya, hindi niya kayang gawin yon. Tinitigan sila ni Uncle Gio, ang pamilyang Luo ay may Zuo Fan, isang henyo na level 5. Kahit maging parte sila ng 7 pamilya sa hinaharap, sila ang magiging pinakamahusay sa lahat ng secular families, o magiging pinuno ng isang alyansa. Napahawak si Xiao Nui sa kanyang dibdib, kayo, muntik na nating makuha siya bilang Great Elder natin. Habang naglalakad palayo, malalim ang iniisip ni Zuo Fan. Magandang oportunidad sana yun para protektahan ang pamilyang Luo gamit ang proteksyon ng Qianlong. Sa ganung paraan, magiging garantisado ang kaligtasan nila. Pagkatapos ay naalala niya ang salita ni Xiao Nui na naginip ka lang. Biglang kumuyam ang kamao niya. Panaginip, kung hindi ako pwedeng mangarap, aasa ako sa langit. Gamit ang demon technique, lalabanan ko ang langit, gagawa ako ng sarili kong tadhana. Ngayon tutulungan ko ang pamilyang Luo, hindi para alisin ang heart magic, kundi para lihim na linangin ang demon technique. Walang imposible sa mundong ito. Kung haharangan ako ng langit, wawasakin ko siya. Ang buhay ko ay ako ang magpapasya, hindi ang tadhana. Balang araw gagawin kong pinakamalakas na pamilya sa hinaharap ang maliit na pamilyang ito. Walang imposible para sa akin, ang Demon Magic Emperor na si Zuo Yifan. Pagbalik niya sa silid, naghihintay si Luo Yunxiang. Zuo Fan, tawag niya, Zuo Fan, anong gusto ni Master Gio sa'yo? Kalmadong sumagot si Zuo Fan, iniimbitahan niya akong sumali sa Qianlong Pavilion. Napangiti ng pilit si Yunxiang, congratulations. Kumpara sa pamilyang Luo, mas maganda ang kinabukasan mo sa Qianlong Pavilion. Tumingin si Zuo Fan sa kanya, tinanggihan ko, napaatras si Yunxiang, ano? Bakit? Walang dahilan kung bakit ko tinanggihan, sagot ni Zuo Fan. Tumalikod siya at matigas na nagsalita, Miss, kahit gaano kalaki o kaliit ang benepisyong makukuha ko, ang desisyon ay akin. Kaya huwag kang makialam. Pagkatapos ay idineklara niya, mula ngayon, ako ang katiwalaan ng pamilyang Luo. Sa loob ng 10 taon, gagawin kong mas malakas ang pamilyang Luo kaysa sa Qianlong Pavilion. Gabi na. Tahimik ang buong Qianlong residence. Sa itaas ng mga bubong, lumilipad ang isang pulang anino. Si Xiao Hong, bulong niya, hindi maganda ito. Maraming tao ang nawawala, kaya ngayon lang nila napagtanto, tungkol sa guard ng pamilyang Kai na nawala. Si Kairong at ang anak niya ay tiyak na nanginginig sa kwarto. Bigla siyang huminto, may naramdaman siya, may tao. Sa ibaba, isang babaeng may mahabang lilac na buhok ang nakatayo sa bubong. Nakasuot siya ng itim at may takip ang kalahati ng mukha. Nagulat si Xiao Hong, walang nangangahas pumasok sa teritoryo at manmanan ang Qianlong Pavilion. Pero ang taong ito ay nang ahas na tumapak dito. Biglang tumalon ang babae at umatake. Mabilis na umiwas si Xiao Hong. Hindi siya hinabol ng babae. Sa halip, pumasok ito sa isang lihim na bahay sa labas ng Qianlong. Sa loob, may mga lalaking nakasuot ng kayumanggi ang naghihintay. Tanong ng isa, Miss, kumusta ang investigasyon mo? Nakasilip si Xiao Hong sa maliit na bintana sa itaas. Nanlaki ang mata niya. Babae, sa loob. Tinanggal ng babae ang takip sa mukha. Maganda siya, matalim ang mata. Utos niya, Xiao Kui, dalhan mo ako agad ng panulat at papel. Agad na iginuhit niya ang mapa. Ito ang istruktura ng Qianlong Pavilion Residence, sabi niya habang tinuturo ang papel. Dito, at dito, maraming gwardya. Sa 4 na sulok na ito, mayroong 4 na martial arts experts. Namutla ang mga tauhan. Ito ay Qianlong Pavilion, paano natin ito aatakihin? Tanong ng isa, sa tingin ko, bago pa tayo makapasok, patay na tayo, dagdag ng isa pa. Itinaas ng babae ang kamay, huwag kayong mag-alala. Ang kapatid ko ay nakipag-ugnayan na sa ilang tao mula sa Yuming Valley. Sila ang magiging pain para makuha ang atensyon ng mga gwardya. Lumapit siya sa mesa at seryosong nagsalita,
Kapag nangyari yun, kailangan nating kumilos ng mabilis at pumasok. Pagkatapos ay lumamig ang kanyang boses. Patayin ang lahat ng miyembro ng pamilyang Luo at bihagan si Luo Yunxiang. Sa labas, sa bubong, nanginginig si Xiao Hong sa narinig. Ano, bibihagan si Miss? Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.